Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Levito Baligod. Meron siyang dalawang picture na ipinakita dyan, tinakpan lang niya ang mukha. Sabi niya, ang dalawang ito, ang latest na inutusan na mag-offer ng milyones sa Brave 18. Hanggang ngayon, wala pa sila nabibili. Sino kaya itong dalawa? Isang babae at isang lalaki. Tapos, ito, mayroong clue ni Attorney Baligod. Sabi niya, Mr. N and Miss L. N. Parang first name ba ito? And Miss L. Kaya pa ba ng sikmura nyo? Praying for both of you. So, ipagdasal po natin ang Brave 18 Marines dahil pati si Attorney Baligod dahil kaliwat kanan ang kaso, ang dami ng kasong naisampa sa kanila. But anyway, nandiyan naman si Attorney Baligod. Matagal na siya sa law profession, matagal ng trial lawyer. Kayang-kaya niyang depensahan ang sarili nila. Plus merong pinsang buo ni Attorney Baligod na kilala kong abogado, matinik na abogado yung kanyang pinsang buo. Kaya mas lalo kong bumilib kay Attorney Baligod kasi yung pinsan niya matino matulungin, matinik, abogado di Campanilla yung pinsan niya. Nung nalaman kong magpinsan sila, sabi ko, okay to. So ipagdasal natin sila dahil una, yung kaso, kailangan din nila ng expenses. Plus yung sana manalo sila. But I'm sure mananalo mo ito Dahil nagsasabi ka lang ng katotohanan. There's nothing wrong. Basta nasa iyo ang walang masamang mangyari sa iyo kung nasa iyo ang panig ng katotohanan. Yan ang aking experience sa buhay. Kaya kalmante lang si Attorney Baligod. Then itong mga Brave 18 Marines, kalmante lang. So milyones. Pagkaintindo ko ito, ino-offeran para bumaliktad. Para masira yung diskarte ni Attorney Baligod. Kasi, example, may dalawa, bumaliktad. Sabi na, hindi totoo yung sinabi ni Attorney Baligod, pinilit lang kami, pinangakuan kami ng pera, di magkakaroon ngayon ng lamat yung credibility ng Brave 18 Marines. Kaya ito, they are trying their best para bilhin itong Brave 18. So far, wala pa silang nabibili. Ibig sabihin, buo ang loob. Hindi napilitan itong Brave 18. Kasi kung napipilitan lang sila because of money or whatever, baka may bumaliktad na. The fact na sulit pa rin sila, talagang ang katotohanan nasa kanila. Ako personal opinion ko lang ito. Yung dalawa nga sa kanila yung testimony nila ginamit na laban kay Romualdez. At binigyang pansin na ng Court of Appeals. Kaya naka-freeze ngayon ang mga assets ni Martin Romualdez. Si Master Sergeant Orly Gutesa, yun lang ang malungkot dahil sabi ni Attorney Baligod, napilitan daw na pumirma ng affidavit si Master Sergeant Gutesa dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang pamilya. Kung sino yung nagpapirma sa kanya, alam nyo na kung sino yung in-implicate niya. At yun, I don't know kung anong kalalabasan nun. Kasi sinabi niya na ganito, nag-deliver ako kay Martin Romualdez. Kay ganito. Tapos may affidavit naman na binabawi niya. I don't know how the court will
accept yung pagbawi. Hindi ko kabisado. So, ano na ngayon? Blue Ribbon Committee. Ngayon, mamayang hapon siguro sa session, magsasalita na daw si Senator Lacson. May pasabog daw siya. I don't know anong klaseng pasabog. But ang nakikita ko is, ibibida lang niya yung nagawa ng kanyang committee. Kasi nga, nababahala siya sa mga naratibo. Yung perception na ngayon na nabubuo na may selective investigation na ginagawa ng Blue Ribbon. Ayaw patawag yung mga dapat sana napatawag yung we go where the evidence leads. Ganun dapat ang investigasyon eh. Kailang hindi. Nandyan yung mga tao na makakapagbigay ng liwanag sana. Siyempre, Yusek Adrian Bersamin, Secretary Amina Pangandaman, hindi pa niya pinapatawag. So nalapag-alaman natin doon sa Supreme Court oral arguments. Si Pangandaman lahat ang pumipirma ng SARO, wala nang pakialam ang Pangulo. Ano ba yan? So out of place ang Pangulo, hindi niya alam na na-release lahat? O nagmaang-maangan lang ba? Yun sanang mga imbestigahan. Kaya lang, bakit hanggang ngayon, ayaw patawag ni Senator Lacson yung dalawa na yan, very clear na mga lead. Makapaglilinaw sana sa pangyayari. Bersamin and Pangandaman, kaya lang, wala. Tapos, igigit niya na, patas kami. Ganito ang nagawa namin. I don't know kung maniwala pa kayo. Ako, I have zero. Wala na akong paniwala dito sa Blue Ribbon Committee rin. Kahit ano pang paliwanag. Dahil kasama na ako doon sa naratibo na sa tingin ko, opinion ko lang, merong selective investigation na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Anak ko sa balay sa natagaan ng Mugero. So muna ni ang iyang atop nga yero. Mga dagko na gid kaayo ang iyang buslot mo na ni ang iyang itsura. So tungod sa kadugay na, so inaani na gyud dagko na kaayo og buslot. Wala na i-repair. Wala yero daw nga i-repair tungod sa kalisod. So mao na ni ang yero nga among gihatag sa mag-atop karon. Lalo na takang natin mo sa Og karon humanagyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So napulihan na gyud tong mga daot nga mga yero nga ilang atop. salamat sa Ginoo nga ang among 130 na katuig na pulian sa tabang sa sin. Sulbad na gyud ang among atop di na mimuulanan kay ang among kuana na kuana gyud na dunot na Tungod sa ulan. sa ulan. Oo, sumo na ni ang kuan sa lugil ante. So salamat kayo ante.
Salamat.